Okay, good evening, Rick. Hi, sir. Good evening. So, for reference sa video natin, anong araw ngayon? Thursday. Thursday, February 8, 2024. Bukas, holiday. Friday and Saturday, holiday. Happy Chinese. Ikaw, Chinese ka eh. So, ano yun? Hoy Pachoy. Hoy Pachoy? Ma Pacho? Hindi, sige. Anong oras na? Mag-alas 8 na, no? Kaya, okay. So, anong baon mo dyan? May nag-comment sa comment section sa atin. May nag-comment sa comment section. Ano sabi? Yung ano daw, yung DP, yung development LD. Yung LD. LD. DP baka down payment. LD kung development land. So, anong... Hindi daw yun masyadong importante. Sabi nung nag-comment, hindi raw masyadong importante yung LD. Bakit daw? Kay ano daw, kasi isang ano lang daw, isang eskwala, konti eskwala lang daw, ipasok, wala lang daw. At matatabunan lang pagbuhos. Yun ang di nila alam. So, kanina yung di ba nilapitan mo ko kanina? Sabi mo may nag-comment, binasa ko. Sabi ko, sige, gagawa ko to ng vlog. Para sa kanya, hindi raw big issue yung LD niyan. So, ginawan ko ng illustration dito. Sige, Rick, i-illustrate ko muna dito. Ito, ginawan ko ng ginawan ko to ng illustration. Ayan, ito. LD, development length. Part 1 to, Rick, kasi pag nag-react yung nag-comment, part 2 na. At titingnan natin kung hanggang saan to darating. Sigurado na siya, mag-react siya. Kasi ang pagkakasabi niya doon sa comment, yung pinakita mo sa akin na, yung LD na yan, yung isusok-sok mo lang sa sa poste o sa beam, tapos konting skwala, pwede nga straight bar lang, okay na. Pero ang sabi ko, ang sa isip ko, hindi niya naintindihan yung sinasabi niya, no? Ang development length, eto, sinulat ko na, Rick, yung mga connected, no, yung mga related na issue. Pag sinabi mong development length, ito maapektuhan. Minsan, di ba, sige lang, mamaya sasabihin ko, ito lang muna para hindi tayo mawala sa flow. So, pag sinabing development length, ito ang maapektuhan. Ito ang yung old na terminology. Rigid frames, simple frames, semi-rigid frames. Yun yung old na terminology. Yung bago na, yung new na terminology, wala na to, halos wala na. Ito na, fully restrained and partially restrained. Yan, babasahin ko muna tapos saka ko explain, okay? Tapos, merong tinatawag, basta mag topic natin LD, ito na, co-connection na yan, yung partially fixed, tsaka moment release. Ito, pagka nagde-design kayo sa computer aided like STAAD, Revit, mga Tekla, ito kahit e-tabs, no, ito makikita nyo to, mga moment release. Tatanungin kayo ng computer niyan, partially fixed ba yan o moment release sa axis Z, I mean sa major axis, minor axis, di ba? Sa mga secondary beam, yan, yung mga shoutout sa mga nagde-design, alam nila to. Napaka-basic nito sa kanila. Pero hindi natin touch yun, hindi naman tayo nagpa-practice ng design. Yung sa atin lang is yung mga basic understanding lang. Okay? Tapos may sinulat ako dito na refer construction notes, intention of the structural designer, tapos LD can affect the types of frames or connection. Yun na. Una, pag sinabing LD, yun yung baon, yun yung embed niya. Yun yung embed niya galing sa surface ng column or beam, yun yung pag-embed, no, o pagpasok o pag-suksok ng bakal sa loob ng konkreto. Kasama niyo yung eskwala o yung hook. Nandun sa table yon. Ito. Dapat mag-refer ka muna sa pinapaka-importante yung construction notes na yan. Kasi i-refer mo sa construction notes kung meron kasi tinatawag doon, Rick, na table of development length. Titingnan mo doon kung yung 25 mm, ilan ang LD nga, tas ilang skwala, kung nakaskwala ba yon or nakahook. Titingnan mo doon.
Kasi yun ang intention ng structural designer. Pag hindi mo nasunod yun, Rick, LD can affect the types of frames and connection. Kunyari, ang sabi doon yung 25, kunyari ito 25 mm, ang embedment niya 20 cm. Diba? 20 cm. Tapos ang na-embed mo lang 10. Wala na. Napakadelikado na yun. Delikado na. Doon nagsisimula yung mga cracks. Ito at meron ka na tinatawag na partially fixed or moment release. Okay? Pagka yung intention ng designer na i-full restrain siya o full fix siya, no? Hindi niya talaga pagagalawin yung structure, yung beam, hindi niya pagagalawin. Wala siyang rotation, hindi siya nag-aalaw ng rotation. So, meron siyang required na table na kunyari kung 25 mm, dapat 20 cm yung LD. Otherwise, pag hindi nasunod yun, yung fully restrained o yung fully fixed, magiging partially restrained na lang or magiging partially fixed na lang, which is napakadelikado. Ito, tinan mo. Pag ito, ang tawag ng iba dun is partially fixed, yung iba naman is moment release. Ano ba ibig sabihin ng moment release? Yung moment release is yung moment ita-transfer mo or i-release mo. I-release mo yung imbis ayaw mo magkaroon ng moment dito, i-release mo yan o ita-transfer mo yan. O kaya release na lang para hindi magulo. Yung moment yan, i-release mo. Gagawin mong 0 ang moment dyan. Paano, Rick? Paliliitin mo yung LD. Imbis na kunyari 20, gagawin mo na lang 10 siguro. Para ma-release mo yung moment. So, hindi na siya fully restrained. Magiging na siyang partially restrained. Kasi, inirelease mo yung moment eh. Ngayon, kung i-release mo yung moment, so, kukunti ang bakal mo rito, dadami ang bottom bar sa midspan. Kasi magiging simply supported na to. Wala ka na moment dun eh. Dito ginawa mong 0 kasi inirelease mo. So, lilipat yung moment mo dito sa baba. So, dadami ang bakal mo. Ngayon, kung yung intention ng designer, hindi naman partially fixed. Hindi naman. Fully fixed talaga. Gusto ng designer na mayroong moment dito, pero yung pagkaka-install mo, hindi mo nilagyan ng skwala. O konti lang skwala mo, tapos imbis na 20 cm yung embedment, ginawa mo lang 15 o 20. Kasi sa gabal na. Disgrasya na. Kaya alam mo, Rick, minsan sa may mga project natin, kaya yung mga beam, di ba natataka tayo na bakit may mga crack na yung bottom bar, di ba? Ba't may nagka-crack na wala pa naman load? O hindi pa naman nasa maximum load. Tapos napa-flashback ko, Rick. Kaya para yung mga yung dating project natin ba? Hindi pa natin to alam. Di ba, yung hindi pa tayo nagbabasa ng yung mga baguhan pa tayo sa construction. Tapos minsan naniniwala tayo sa foreman. Di ba? Sabihin niya, wala yan, safe na yan. Wala pang project na nag-collapse, di ba? Pero maraming nag-crack kasi dahil nga sa LD. Okay, 'di ba? Minsan nga babalikan ko, no. Minsan nga may nagka-crack na mga project natin na beam dati, no. Tapos ngayon na alam na natin na dahil pala sa yung malaking factor pala yung LD. Okay, masabi ko dahil siguro sa LD yun kaya nag-crack. Kasi yung fix ginawa nating partially fix. 'Di ba? Yung intention ng designer na fix yan, kaya nilagyan niya ng mga extra bar sa along the support sa top bar. Tapos naman hindi maayos ang pagkaka-embed, yung LD kulang. Inirelease niya yung moment doon. Hindi kumapit yung bakal. 'Di ba? Nag-moment ni-release niya yung moment, naging 0 or close to 0. Ang resulta noon magiging simply supported yung moment na maximum sa midspan. Konti lang yung extra nun, extra bar sa midspan kasi hindi naman talaga noon pagkaka-design. Kaya nagka-crack. Yun ang mga possible. Kaya minsan wag tayong makikinig sa 'di ba? Sa mga yung mga project ko dati ganun ginawa namin. 20 years na ako sa construction.
tingnan talaga natin yung construction notes kasi makikita natin doon, Rick, yung intention ng structural engineer. I hope medyo nalinawan kayo. Part 1 na yon o parang wake up call na yon. Yung sa atin naman, Rick, hindi natin nilagyan ng design kasi yung nga hindi tayo practicing designer. Yung sa atin lang na naiintindihan natin. 'Di ba? Naiintindihan natin. Pag pinag-design tayo, pwede naman, kaya lang hindi tayo expert doon. Pero alam natin yung principle, no? Okay, yung ano nga rin, yung rivet, yung mga E-tabs niyan, pinag-aaralan ko pa hanggang ngayon eh. Basta konti, di ba? At least para hindi tayo maiwan sa ano. Di ba? Okay, so yun lang muna rin, ano? At least nabigyan. Tingnan natin yung mga comments nila, yung part 2. Yung mga nakakarinig ito, nakakita ng mga designer, makaka-relate. Tapos yung mga estudyante, at least may encourage sila na ganun pala yun. Tapos yung may mga project, yung mga current engineers nga na may mga project, baka bukas titingnan nila agad yung i-check nila agad yung construction notes. Iyan nyo doon, ipa-implement nyo talaga. Kasi nandun yung intention ng designer. Diba? Ang laking bagay kung hindi pala tamang development length, yung fix magiging partially fixed. Doon na. Either hindi man siya mag-collapse, magka-crack talaga. And then experience natin yan. And then na-recall natin, kaya pala, hindi naman natin check yung mga LD dati. Diba? Ngayon lang tayo nag-stick to nito eh. Diba? Okay, Rick. So, I hope ma-encourage sila at mag-ano sila, parang wake up call na nila sa mga projects nila. Mag-comment down below na lang para gawin natin part 2 o part 3, depende na lang, ha. Sige, Rick, dahil mag-Chinese New Year, ako hindi ako in-check eh, ikaw lang in-check eh, ha? Sige, mag-greet ka sa mga mo 50. Okay, Patsoy. Actually si Ricky, 100% yung father mo from Chinese, ano, tapos yung mother mo Filipino, so 50% ka, Rick, ha. Pero marunong mo mag-in-check? Konti lang. Konti lang, ano. Okay, sige, Rick, ha. Sige, bye-bye.